Kasi alam mo yung manloloko, ano yun? Lawyer, sorry. Ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects, or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yun po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another na police scandal. This is a mother of all scam. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan na nga, mainit itong pag-uusapan natin ngayon kasi po itong si Congressman Chua nag-reply na dito kay hamon ni Isko Moreno. Okay? Nakita naman ni Isko Moreno doon yung mga kagamitan ni Representative Chua. Ngayon, yan mismo, ipapakita ko yung balita na yan kung paano po ang response ni Chua. Na sinabi ni Chua, ito raw si Isko Moreno, Mayor Isko, sabi ni Chua na bully ka raw. Bully ka raw. Yung kay Mayor Isko, ano lang yun ginagawa lang niya yung tama. Hindi man yung pagbubuli. Dapat sagutin mo yung tanong ni Mayor Isko. Tama ba na mag-demolish ka ng isang bagay na wala namang demolition permit kayo? Okay? Yan kasi ang mahirap sa inyo, sir Gumagawa kayo ng bagay na wala kayong respeto, may tinatapakan kayong tao. Kahit mayor yan ng Maynila pero wala kayong kahit man ng letter dyan na ito yung gagawin namin. Ngayon naman, ipapakita ko rin mamaya itong rest back rin ni Mayor Isko Moreno kay Representative Chua na sinabi niya mismo na liar o lawyer. Nag-respond si Mayor Isko na bully raw siya. Mamaya, it's a long video kasi abot yan ng 20 minutes itong sinabi ni Mayor Isko. Panoorin natin paano binutata ni Mayor Isko. At ito, last na ating panoorin ay itong interview ni Pinky Webb. No? In-interview po ni Pinky Webb itong si Representative Valeriano ng Manila 2nd District. No? Representative ng Manila 2nd District. Patungkol po dito sa flood control projects. Maraming nagsasabi na hindi dapat na ang mga taga House of Representatives ang mag-imbestiga dito sa flood control projects na ito. Kasi po, ang mga sangkot dito, mga kapwa nila congressman dyan. 'Di ba? Pinagpipilitan nila na walang conflict of interest. Kaya lang yan. 'Di ba? Kasi ang sabi po ng taong bayan, ang panawagan po ng taong bayan, hindi po bagay sa inyo na kayo yung mag-investigate tapos kayo rin ang sangkot, 'di ba? Ano tayo dito nagbobolahan? Sino binobola ninyo, 'di ba? Dapat iba ang mag-imbestiga sa inyo kasi ang mga kasamahan nyo diyan ang tama yung term na conflict of interest. Dapat ibang ahensya o ibang institusyon ng gobyerno ang mag-investigate sa inyo, 'di ba? Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, mainit ito dapat tayong makialam dito sa mga issues na ito kasi pera natin ng taong bayan ito. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Tama ba yun? Anong napipirwisyo yung taong bayan sa mga kabulastugan ninyo? Para lang magkaproyekto kayo. Magkano ba talagang nasa inyo dyan? Kaya nagtatanong lang kami. Kasi nasusobrahan na yung ibang mga kongresista dyan Atat na makaproyekto na hindi na iniisip itong mga proyekto na ito. Sa kakaisip nila sa daming proyekto, nagiging ghost project na yung iba. Hindi na nakita.
Kailangan mo pa ng third eye para makita. O kaya nagiging ghost project. Ito. Talking about ghost projects. Madami yan. Maraming mga gumagawa dyan sa Kongreso raw. Mismo si Presidente Marcos nakakita ng ghost. Meron na palang third eye si sabi ni Bongbong Marcos, kahit raw isang halublax, wala siyang nakita. Ghost project nga, sir. Hindi mo makita yan kung wala kang third eye. Di ba? So ito, tinanong in-interview ni Pinky Webb, itong si Representative Valeriano from Manila 2nd District Representative, na kayo ang mag-imbestiga dyan sa House of Representatives. Yung mga kasamahan ninyo ang gumagawa ng kabulastugan. Ito. Sasagot itong si Representative Valeriano. Isa pa ito eh. Got it. Thank you, sir. There are concerns, Congressman, that has been raised, basically saying, paano how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved, as there are 67 daw po na, at least 67 members that are also contractors. Yan po, nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Hindi ho ba may conflict of interest dito? I think there's no problem with the Congress investigating that flood control. Isusulong talaga nila yan na sila lang ang mag-investigate. Hindi syempre, normal na ang taong bayan magagalit. Bakit kayo ang mag-investigate? O sasabihin ng mga taong bayan, kayo ang nagnakaw tapos kayo ang mag-investigate. Di ba? So hindi papayag ang taong bayan dyan. Project. Once and for all po, hindi lang naman congressman siguro yung tinuturo nila, meron din po mga private contractor and even the DPWH. Yan ang sabi ni Mayor Isko. Itong mga kongresista na ito, turo ng turo dito sa DPWH. DPWH naman tuturuin itong contractors. So contractors na naman ang madidihado. Pero sa totoo lang, hindi man DPWH o contractors ang malaki ang nagkapera dyan eh. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. So kung meron mga iba pang stakeholder na involved dito, kami naman po sa TRICOM, pag nakita namin na may liabilities yung congressman, it's either you explain yourself or ipasa kagad namin sa independent body for them to investigate or file charges. Ano po namin, ipasa po namin sa ombudsman of the proper authority. Kung natatandaan nyo po, during the last SONA, meron kaming congressman nga na nanonood lang ng isabong yung leadership. Binigyan kagad siya kinastigo kagad siya, tinagalan siya kagad ng committee. So I still believe na ang Congress po ay hindi naman para mangonsinte sa ganyan. Hindi syempre, sasabihin mo yan kasi member ka ng House of Representatives. Pero sa amin, hindi maganda tingnan na kayo ang mag-investigate. Mga pangyayari, you have to remember ma'am, halos lahat ng tao nakatingin ngayon. At kung yan yung tatawagin natin parang lutong Macau, nakakayari po ang Congress niya. Kaya siguro po, hindi naman mangyayari yun sa TRICOM. Congress, Di ba kayo nahiya na meron kayong mga magnanakaw na mga kasamahan dyan? Doon pa lang nakakahiya na eh. meron ho kayong mga binanggit na mga salita na tama ho ba, nakakadiri o nakakasuka yung pong naging korupsyon dito sa flood control projects? Just personally, sir, kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects, or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Sige nga, pakita nga yung mukha na nagulat ka. Sige nga. Parang hindi ka nagulat eh. Sabi niya nagulat siya eh. Sabi, sige nga, pakita nga yung mukha na nagulat. Di ba? Yung po talaga that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another Napoles scandal. This is a mother of all scam. Tapos, sino ang pinaimbestigahan nyo? Si BP Sara, confidential funds. Pinaimbestigahan nyo ang confidential funds? Na meron pala ditong, kayo na mismo ang nagsabi ha, pinakamalaking scam, scandal, di ba? Pero si BP Sara ang kanilang focus na ma-impeach. Kayo lahat ang matanggal dyan eh. Mga kawatan dyan eh. How will you siguro reply, Congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Kaya bang? Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? Medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba namin, what do you mean ma'am, again?
Kaya niyo ho ba, Congressman, sa mga nagtatanong, kaya ba ng TRICOM ipatawag ang kapwa congressman na sabihin po natin, posibleng involved or may questionable participation dito po sa mga flood control projects? At kaya niyo ho bang tanungin ang kailangang mga tanungin? Opo naman, in the first place, mas madali nga silang tawagin kasi ando na sila mismo sa Kongreso. At yung TRICOM po, I can assure you ma'am, and even the public, na wala itong kikilingan at magiging fair po yung investigation. Tandaan po ninyo yung Quadcom ng 19 Congress, yan din yung major accusation before. Pero what happened after the Quadcom, lahat naman ang dapat ipatawag, lahat naman ang dapat akusahan at siguro naman the result will speak for itself. Maganda yung naging resulta po. And this time yung Maganda? Yung TRICOM, Di naman naniniwala po ako sa credibility ng tatlong chairman. One is Congressman Terry Redon, si Congressman Joel Chua ng Good Government, at si Congressman Momo ng Public Works. So I believe na ano po to, tama lang na magsimula. At kami naman kung meron ng independent body na mag-iimbestiga, willing din po namin isubmit yung sarili namin. Kung meron masasabi sa mga Congress, isubmit yung sarili namin to an independent body para once and for all din, ma-clear or maparusahan na yung merong kinalaman dito sa nakakasulasok nga sabi nyo na flood control project. Si Congressman Panaligan po, ipapatawag ninyo. Again, ma'am? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag niyo ho ba? Yes, definitely ma'am. Dahil sa privilege speech po ni Senator Lacson, lumabas na yung pangalan niya. So, once and for all, patawag namin siya. Malaman natin kung meron siyang kaugnayan dito sa usapin na to. At kung wala naman, sabihin niya rin sa amin. Pero kung meron ma'am, willing po kami mag-recommend ng karampatang charges para sa kanya. Hindi po kukonsintihin ng leadership ng Congress kung meron mang kasalanan ng isang kamiyembro namin or kulig namin. Congressman Valeriano, during Senator Ping Lacson's privilege speech, hindi man niya ibinigkas ang pangalan ni Congressman Panaligan, lumabas naman po doon sa kanyang PowerPoint presentation, di ho ba? Dahil sa pag-imbestiga ng team ni Senator Ping Lacson, lumabas yung tinatawag na supposed to be accomplishment report ni Congressman Panaligan. Hindi naman po niya ito dinenay, kausap ko din po siya kagabi. Kayo ho ba may ganito, yung tinatawag na accomplishment report, katulad po ni Congressman Panaligan, kung saan lumabas yung 3.8 billion sa Nauhan at 800 million po sa Baco? To be honest, mama, dito po sa Metro Manila, wala po kami natatanggap na accomplishment. Ako, I myself, I can speak for myself, wala po kami natatanggap na accomplishment report. Nalalaman na lang po namin yan. First, ang procedure po na ginagawa ng DPWH dyan, pag pinresita yung NEP, ando na po yung kailangan mga flood control. Hindi po kami nagre-recommenda ng flood control dahil aminin ko na po sa inyo, hindi naman kami engineer or knowledgeable sa ganyan. It's only the DPWH na magpe-present po sa amin. Meron po silang master plan talaga. It might be a long-term master plan, kaya lang nagkakaroon ng problema po dahil hindi nga nila mapondohan ng isang pondohan lang, ng isang funding. So unti-unti po, kaya pagka nasisisi sila sa flood control, marami pa hong pagkukulang dito sa Metro Manila in regards to flood control project. Wala po kami natatanggap na kahit anong ganyan. Let me just kind of clarify that, sir. Yung lumabas po sa video presentation ni Senator Ping Lacson is supposed to be an accomplishment report by the congressman. Hindi po galing po sa NEP, etc. I know what you're saying. The budget originally comes from the NEP. Pero ang lumabas sa kanyang pagsasaliksik ay si Congressman Panaligan mismo ay meron po siyang inilabas na accomplishment report. Ibig sabihin yung kanyang accomplishment report bilang congressman ng Oriental Mindoro. At doon po lumabas yung mga Nauhan at 3.8 billion at Baco to the tune of 800 million. So doon po nagtaka at nagkaroon po ng pag-uusap doon sa privilege speech ni Senator Ping dahil nga tama ho ba yun? Palagay ninyo na pag nagkaroon po kayo ng funding galing sa sa DPWH ay ilalagay niyo po yun bilang accomplishment report ninyo? Medyo nag-choppy po yung hindi ko masyado naintindihan. Alright, ulitin ko lang po. What I was trying to say, sir, is that ang nangyari po, si Congressman Panaligan, sa kanya po nanggaling itong accomplishment report na inilista po Nauhan at 3.8 billion and Baco at 800 million. Tama ho ba yun na ginagamit o inilalathala ninyo bilang congressman ang accomplishment report kung saan nakadetalye nga po yung mga proyekto that was funded in your particular congressional district? Hindi ko po alam sa parte ni Congressman Panaligan. It's either hiningi niya yun o talagang nagmo-monitor siya ng flood control project niya. Pero as far as dito po sa Metro Manila is concerned, wala po kaming report na ganyang hinihingi o may ginagawa
regarding sa flood control project. Alright. So kayo po, wala po kayong ganon. Ibig sabihin, Wala plain po, and simple. wala po. Definitely negative po. But do you submit, sir, that kapag kahit na po sinong congressman ay ilalathala ang kanilang accomplishment report, kahit na saan po, kahit na ilaw, road repair, flood control projects, palagay niyo ho ba, responsibilidad din niyo na i-check kung tama po yung pagkagawa doon sa proyektong ito, Tama, being that isinama niyo po sa accomplishment report? Correct. Ma'am, ganito po ganito po ang Para kasing hugas kamay ang mga taga-kongreso di ba? ginagawa namin. Kami po lang po propose sa DPWH ng project. Nagre-request po kami kung ano needs ng district namin. It's either mapagbigyan po kami or hindi. Pero ang implementing at ang may hawak pa rin po ng budget, yung DPWH. So, I don't think na masama po sa accomplishment report ng congressman. Yan ang argumento nila na ang budget raw nasa DPWH. Oo, tama naman siya. Pero ang napag-alaman natin sa mga nakikilala natin, wala talagang sabit ang kongreso. Why? Kasi si contractor na ang magbibigay sa mga congressman Yan ang mga usap-usapan May bagman si congressman. Okay, may bagman si congressman. Ibibigay na yan ngayon o i-bangko na diretso. Doon na yun. Okay? Malinis ang gawa nila. Ang punto ni Pinky Web dito is, kayong mga taga-kongreso, hindi ba kayo mahiya nagpagawa kayo ng project na kasama yan sa accomplishment reports ninyo, na hindi nyo nga yan in-inspeksyon na giba-giba, sira-sira na yung mga proyekto na yan? Di ba? Yun lang ang itinatanong Wala kayo, basta kayo nakagawa lang kayo ng proyekto, hindi ninyo chinek kung quality ba yung Hindi sinong napapahiya? Kayo rin, di ba? Mga taga-kongreso? Ako, wala man tayong ebidensya na binibigyan ito sila ng mga contractors, pero sabi nga nila, sabi ni Ping Lacson, sabi ng mga itong si Mayor Magalong, that is already the practice. Yung level ng scheme ng corruption, hindi latag nila. Sila nagsabi niyan Dapat yung mga nangyari na yun. Kasi sa totoo lamang po, request lang naman yung amin at marami po kami request na hindi na pagbigyan ng DPWH at ng DepEd. Sa district ko po, marami pang classroom na kailangan. Tama yung sinabi mo, request lang kayo ng request. There are times na hindi man natutugunan yung request niyo. Pero ang problema dito sa bansa natin, kasabwat na rin yung COA. Sabi nila, yan ang sabi ng mga nakakaalam dyan, especially yung mga mayors. Sabi yan ni Jinggoy kasabwat na rin yung mga COA at itong mga taga-DPWH. District engineers. Kasabwat rin At yan po, matagal ko na rin hinihingi sa Department of Education. Merong napapagbigyan, merong hindi. Opo. Pero to be an accomplice sa isang congressman, baka hindi po. Pero totoo yun, kami po ay naglalabi, kami po ay nagre-request sa mga department natin na sana yung ibang needs ng district ay mapagbigyan nila. Right. So, again, it's best to really clarify that kahit na po galing sa NEP yung budget, kayo po mismo bilang congressman, dahil kailangan nyo pong pagandahin din po ang inyong distrito, kayo po, gaya ng sabi nyo, ay naglalabi sa DPWH para po isama. Tama po. Go ahead, sir. Tama po, naglalabi po kami talaga. Ma'am, kami po, ako tulad ko, for 1 year, meron akong priority project na sana gusto kong mangyari o ma-implement sa district ko. Nire-request ko po talaga sa DPWH yun, sa iba sa DepEd. Opo. Kaya kung mapapagbigyan po nila o hindi, call po ng DPWH yun. Meron naman po talaga napapagbigyan at yun po maganda sa amin kasi sabi ko nga sa inyo, hinahanapan din naman kami ng mga constituency namin ng ano ba nagawa mo, Congressman. Pero yun po, sa totoo lang, sabi ko nga pasipaganda ko paano mo i-request sa DPWH. At sana, magkaroon ng funding lagi. Dahil lang lagi pong problema ng DPWH at ng ibang department agency yung funding po regarding sa project na gusto mangyari ng Congressman. Alright. Ako, ito lang yung sa akin. Final word dito. Halatang halata na di ba? Nakikita na sa balita Kitang-kita natin yung mga flood controls na nagsira, humupa. Pinupuntahan pa ni Pangulong Marcos doon. Iyak-iyak rin si Marcos doon kasi nakita. Kung ganito lang man ang sasabihin ng Kongreso, hugas kamay sila kasi nagre-request lang daw sila, ganon, ganyan. Sinong mananagot dito? Di ba? Ay, ang tanong ko dapat kasi merong mananagot. Alam ko merong mga ebidensya yan Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita.
Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman